Naglabas na ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico na ngayon nasa ibang bansa. Ano mga susunod na maaring mangyari? Ang interes daw ng gobyerno ay mapabalik si Zaldico sa bansa para harapin ang kasong sinampa laban sa kanya. Pero ayon sa abogado ni Ko na si Rui Rondain, may mga kondisyon si Ko bago siya bumalik. Una, hindi haharangan ng gobyerno ang anumang petisyon na ihain nila para makapagpiyansa si Ko. O hindi kaya payagan si Zaldico na magsailalim sa house arrest. Ang pangamba raw kasi nila baka kung anong mangyari kay Ko kung siya ay ilalagay sa ordinaryong piitan o kulungan habang binibista ang kanyang kaso. Yun lang, tila naunahan na ang kanyang mga kondisyon. Ngayon kasi na meron ng warrant of arrest laban kay Ko, maaari nang ipakansela ng DFA ang kanyang pasaporte. Sa Philippine Passport Act of 1996, ito po ang grounds para sa kanselasyon ng isang pasaporte. Una, kung pugante o wanted ang isang tao. Pangalawa, kung siya ay nahatulan ng guilty ng isang korte. At pangatlo, kung ang kanyang pasaporte ay peke o kaya ay tampered. O di kaya kung ang isang tao ay banta sa seguridad ng bansa or sa public safety. Kapag nakansela na ang pasaporte, hindi na pwedeng pag-alagala sa abroad ang isang Pilipino. Merong dalawa pang paraan para piliting makabalik si Zaldico ngayong meron ng arrest warrant laban sa kanya. Narin po ang extradition. Meron tayong extradition treaty sa 14 na mga bansa. Kung nariyan si Zaldi sa alin sa mga bansang yan, maaaring mag-request ang Pilipinas ng kanyang arrest at extradition pabalik ng Pilipinas. At ang huling paraan, ang paggamit ng ating membership sa Interpol. Kung kaunti lamang ating mga extradition treaties, halos lahat naman ng bansa sa mundo ay bahagi po ng Interpol, kasama na tayo. Maring isanggunin ng Pilipinas ang kaso ni Zaldico sa Interpol at mag-request po ng isang red notice para siya'y arestuhin ng mga otoridad sa ibang bansa at ipabalik sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, yan din po ang mekanismo na ginamit ng International Criminal Court para makuha si dating Pangulong Duterte at mapadala sa The Hague para harapin ang kasong crimes against humanity. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.